Marshall Peak, Kabanata 71. Pambihira. Ang sekretong silid ay biglang nagulo. Galit na mga dagandong at ang tunog ng mga suntok at sipa ay walang humpay. Paminsan-minsan, isa o dalawang daing ang maririnig, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Sabi nga, mahirap maglaban ng apat na kamay ang dalawang kamao. Ang lakas ni Yang Kai ay kulang na kumpara sa mga taong ito. Ngayong lumalaban siya ng isa laban sa 5, paano niya mapoprotektahan ang sarili niya? Kadalasan, kapag nakikipaglaban siya sa iba, kailangan niyang magtiis ng 4 o 5 pag-atake. Ang mga disciplinary disciples na ito ay lalong walang awa. Bagamat hindi nila kikitil ang buhay ni Yang Kai, pagkatapos magdusa ng gayong pambubugbog, sino man ay kailangang humiga sa kama ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan. Tumigil ka. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sumigaw ang Chi Transforming Stage Disciplinary Disciple at mabilis na tumalon palabas ng ring. Itigil ang pakikipag-away. Kapag nagpatuloy kayo, mapapatay mo siya. Nagmamadali ring umatras ang 4 pang tao. Tinitigan nila si Yang Kai, na nakahandusay sa lupa, na may kaunting takot sa kanilang mga mata. Gago. Tinakpan ng isa ang pisngi niya. Sinampal niya ako. Halos malaglag ang ngipin ko. Ang isa pang lalaki ay tinakpan ng kanyang pandian na may hitsura ng matagal na takot. Muntik na akong mawalan ng bloodline. Kung hindi ako umiwas ng mabilis, ako ang unang mahiga. Umiwas man siya sa mga vital parts niya, nakaramdam pa rin siya ng pag-aapoy sa kanyang hita. Pinilit ni Yang Kai na labanan ang malakas na sipa. Hanggang ngayon, kapag naiisip niya iyon ay nakaramdam pa rin siya ng lamig sa kanyang puso. Nagkatinginan silang 5, lahat sila ay natigilan, dahil kahit na nagawa nilang talunin si Yang Kai sa labanang ito, bawat isa sa kanila ay halos lahat ay naiwan na may ilang galos sa kanilang mga katawan. Ang pagtuklas na ito ay ikinagulat ng 5 tao. Biglang nahiya ang mukha ng 5 tao. Hindi ba ito masyadong nakakahiya? Paano magiging malupit ang isang trial disciple, na nasa 2 antas pa lamang ng initial element realm? Noong kinakasama nila siya, wala silang pakialam dito. Ngayong napag-isipan nila ito, nakita nilang hindi ito maisip. Isang tunog ang dumating. Sinundan ng 5 tao ang tunog at nakita na si Yang Kai, na dapat sana ay paralisado sa lupa, ay talagang nanginginig na tumayo at dumura ng isang subo ng dugo. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim, na patuloy na nagbabago. May mahinang pulang ilaw na nagniningning, at isang nakakapasong mainit na pakiramdam ang sumugod sa kanya, na parabang isang bulkang natutulog sa loob ng libu-libong taon ay sa wakas ay sumabog. Itong Yuan Chi Fluctuation. Ang disipulo ng Chi Transformation Stage ay nagulat. May mali. Paano ito magiging Yuan Chi Fluctuation ng isang 3rd stage na initial element realm na disipulo? Halata na naabot na niya ang rurok ng initial element stage. Kung gagawa siya ng isa pang hakbang pasulong, malamang na maabot niya ang Chi Transformation Stage. Kaya pa niyang tumayo. Napadilat ng husto ang katabi niya at halos kagatin ang sariling dila. Kahit siya iyon, kapag nabugbog siya ng ganito, natatakot siya na baka wala siyang lakas na gumalaw kahit isang daliri. Paano siya nakatayo? Nandito siya. Biglang tumili ang isa pang tao. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang orihinal na nanginginig na si Yang Kai ay biglang sumugod patungo sa 5 tao na parang ihip ng hangin. Sa kalagitnaan, ang kamao ni Yang Kai ay naging maalab na pula, tulad ng isang panghinang na hinugot mula sa apoy ng uling. Ginamit ng taong sumigaw ang lahat ng Yuan Chi sa kanyang katawan at mabangis na nakipagpalitan ng suntok kay Yang Kai. Boom! Lumipad pa atras ang tao at tumama sa pader bago bumagsak sa lupa. May naramdaman siyang matamis sa kanyang lalamunan at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Bahagyang huminto ang katawan ni Yang Kai, ngunit natagpuan na niya ang kanyang pangalawang target. Mapangahas. Galit na galit ang pinuno ng disipulo ng Chi Transformation Stage. Ang kanyang 5 kapatid ay nakikipaglaban sa isang junior brother. Hindi lamang siya hindi nila nagawang talunin, ngunit sila rin ay na-counter-attack. Kung ito ay kalat, anong uri ng iskandalo ito? Saan nila ilalagay ang kanilang mga mukha? Sa kanyang galit, itinulak ng disipulo ng Chi Transformation Stage ang kanyang palad at sumigaw sa malalim na boses. Whirling Wind Force. Biglang napuno ng sipol ang silid. Mula sa palad ng taong ito, isang maliit na buhawi na nakikita ng hubad na mata ang sumambulat, direktang sinalubong ang kamao ni Yang Kai. Katsa! Katsa! Isang sunod-sunod na tunog ng pag-crack ang narinig. Ang mga damit sa braso ni Yang Kai ay tila pinutol ng hindi mabilang na mga talem, na agad na napunit. Puno rin ng mga bahid ng dugo ang buong braso niya. Ang pulang-pula na mga mata ni Yang Kai ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Gumalaw ang kanyang tunay na Yang Yuan Chi, mabangis na bumulwak mula sa kanyang braso, na hamarang sa martial skill ng kalaban. Sa isang whoosh, isang bola ng apoy ang sumabog sa lihim na silid. Ang true Yang Yuan Chi ni Yang Kai ay sumanib sa whirlwind energy ng Chi Transforming Stage Disciple at pinasiklab ito. Sa gitna ng apoy, lumipad ang kamao ni Yang Kai at bumangga sa palad ng Chi Transforming Stage Disciple. Napilitang umatras ang magkabilang panig. Ano pang hinihintay mo? Bugbugin mo siya. Namula ang palad ng Chi Transforming Stage Disciple. Hindi niya akalain na magiging kakaiba ang Yuan Chi ng kalaban. Bagamat hindi siya nasaktan nito, nakaranas pa rin siya ng ilang pagkalugi. Dahil sa galit ay agad siyang umungot.
Ang iba pang tatlong disipulo ng disciplinary hall ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat. Sumugod sila at pinalibutan si Yang Kai. Gamit ang lahat ng kanilang kakayahan, sinimulan nilang bugbugin si Yang Kai. Ang isa pang lalaki, na siyang unang pinalipad ni Yang Kai, ay galit ding sumama. Matapos ang tagal ng pag-inom ng isang tasa ng tsaa, unti-unting tumigil ang apat na tao. Habang naghahabol ng hininga, umatras sila ng ilang dipa ang layo mula kay Yang Kai. Halos isang buong kwarto ang layo nila sa kanya habang maingat nilang sinusukat siya. Nabigla talaga sila sa kabaliwan nitong si Junior Brother. Sa pangalawang pagkakataon na nakipaggang sila sa kanya, kitang-kita ang resulta. Ang mga pinsala ni Yang Kai ay ilang beses na mas malala kaysa sa mga nauna, ngunit ang apat na tao ay nagbayad din ng ibang halaga. Hindi na naman siya babangon, diba? Tinakpan ng isa ang kanyang bibig at umubo habang mahinang nagtanong. Pagkatapos ng pag-ubo, may namumuong dugo sa kanyang kamay. Hindi siya dapat, nabugbog na siya hanggang dito. Pinunasan ng isa pang tao ang kanyang mga mata. May pasa doon at may malaking paltus pa nga, para siyang pinaso ng kumukulong tubig. Ang limang tao ay nakaramdam ng pait sa kanilang mga puso. Nadama nila na naranasan nila ang napakalaking kawalan dahil sa kalupaan. Sa maliit na sikretong silid na ito, mukhang may kalamangan ng limang tao laban sa isang tao, ngunit sa totoo lang, napakahirap para sa kanila ang pag-atake ng sabay-sabay. Ngunit ang kalaban ay walang gaanong pag-aalinlangan. Mayroong mga kaaway sa lahat ng dako, kaya't maaari siyang lumaban ayon sa gusto niya. Kung sila ay nasa ilang at magagamit ang lahat ng kanilang lakas, bakit sila mapupunta sa ganoong awkward na sitwasyon? Ngunit, ang lakas ng junior brother na ito na tinatawag na Yang Kai ay talagang kamangha-mangha. Ang isang normal na initial element boundary third level ay hindi lang ang kanyang kalaban. Hindi nakakagulat na natalo si Wei Zuan sa kanya. Nang maisip ng limang tao na si Yang Kai ay nabugbog sa lupa, hindi inaasahang gumalaw siya muli. Siya ay sobrang hina at bagbog, ngunit unti-unti niyang naituwid ang kanyang katawan. Ang yuan chi fluctuations na ibinubuga mula sa kanyang katawan ay hindi lamang hamina, ngunit tumalon din. Kalokohan. Nagmura ang disipulo ng chi transformation stage. Anong klaseng freak ang junior brother na ito? Bakit hindi siya hinimatay matapos bugbugin ng ganito? Huwag kang lalapit, pag ginawa mo, bugbugin talaga kita hanggang mamatay. Sigaw ng taong may pasa sa mata. Ito ay isang sobrang nakakatawang eksena. Nagsiksikan ng mga taong nambugbog sa kausap at nagsisigawan na huwag lumapit ang binugbog. Bagkos, parang natulala ang nabugbog. Puno ng dugo ang buong katawan niya, at hakbang-hakbang siyang gumagalaw patungo sa limang tao. Mabigat ang bawat hakbang niya, at nanginginig ang bawat hakbang niya, parang anumang oras ay babagsak siya, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad. Kung hindi dahil sa pader sa likod nila ay umatras na ang limang tao. Marshall Peak, Kabanata 72. Malaking-malaki na hanay. Isang sunod-sunod na tunog ng lagok ang maririnig. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Kinakabahang tanong ng isa sa kanila. Natatakot siya na kung patuloy nilang bugbugin itong si Yang Kai hanggang mamatay. Ito ay isang gagong baliw. Bahagyang nanginginig ang mga mata ng chi transforming stage disciple habang nagmumura. Wala akong pakialam, kung maglakas loob siyang lumapit ay talunin natin siya. Sa pagkakataong ito kailangan natin siyang patumbahin. Sige. Awkward na sagot ng apat pa. Habang nasa mataas na alerto silang lima, biglang bumangon ang ginaw mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, dahilan upang bumaba ng husto ang temperatura ng buong. Maririnig ang mga kaluskos mula sa lahat ng direksyon, dahilan para mapalingon silang lima sa pagkamangha. Nakita nila na ang mga dingding at sahig ng silid ay natatakpan ng isang manipis na layer ng hamog na nagyelo. Ano ang nangyayari? Nagdududang tanong ng isa sa kanila habang nanginginig. Bang! Ang pinto sa secret room ay sinipa ng kung sino. Sino yan? Ang chi transforming stage law enforcement disciple ay sumigaw at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin. Biglang bamuka ang bibig niya sa laki ng itlog ng pato at hindi niya ito maisara kahit anong pilit niya. Bagamat bumaba ang temperatura ng silid sa puntong kasing lamig ng taglamig, isang manipis na patong ng malamig na pawis ang biglang lumitaw sa noo ng taong ito. Tinitigan niya ng blanko ang babaeng lumitaw sa pintuan at nauutot. Su. Senior Sister Su yan. Senior Sister Su yan. Malaki rin ang pinagbago ng mukha ng apat pang tao habang sinusundan ang tingin niya. Sure enough, may nakita silang magandang babae na malamig ang ekspresyon at nakasuot ng purong puting damit na nakatayo. Siya ay tulad ng isang purong puting snow lotus na namumulaklak sa isang nyebe na bundok na hindi kailanman natutunaw mula noong sinaunang panahon. Nagdala siya ng lamig habang bumababa siya sa mundo. Napakaranggal niya, napakalamig. Kung saan-saan dumaan ang magagandang mata niya, nakaramdam sila ng kababaan. Lahat sila ay walang malay na ibinaba ang kanilang mga ulo. Nagmamadaling bumalik si Suyan mula sa Blackwind Trade, kaya wala siyang oras para imbestigahan ang sitwasyon. Naisip lang niya na si Sassafras ay dinala rin sa Forest Prison. Pagkaraang sumugod, napansin niyang may bakas ng labanan at agad siyang pumunta para mag-imbestiga. Pagkabukas ng pinto, ang nakita niya ang nagpakilig sa puso niya. May 6 na tao sa kwarto. 5 sa kanila ay mga law enforcement disciples.
Ang isa ay nasa second stage ng Chi Transforming Stage, habang ang apat ay nasa initial element boundary. Duguan ng huli at gutay-gutay ang damit. Nakatayo siya roon ng hindi matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang hindi sumusukong kalooban. Nakita ko na ang taong ito dati. Yang Kai. Minsan, dinala siya ni Sassafras sa Black Wind Trade. Siya ang disipulong tumalo kay Cheng Xiaofeng. Gamit ang kanyang divine sense para mag-imbestiga, mas nagulat si Suyan. Malinaw niyang naramdaman na ang Yang Kai na ito ay natatakpan ng mga sugat. Kahit na ang mga sugat na ito ay hindi nagbabanta sa buhay, sa kanyang lakas, talagang imposible para sa kanya na nakatayo pa rin. Dapat kanina pa siya nakahandusay sa lupa. Gaano katibay ang kanyang kalooban na makayanan ang ganoong kabigat na suntok nang hindi bumagsak. Sa ilang sandali lang, alam na ni Suyan ang lahat ng nangyari sa kwartong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang walang pangalan na apoy ang bumangon sa kanyang puso, na bihirang mapuko. Sa isang iglap, dumating si Suyan sa tabi ni Yang Kai. Ay nalalayan siya ng isang kamay, ibinuhos niya ang malamig niyang si Yuan Chi sa kanyang katawan at kinokontrol ang kanyang panloob at panlabas na mga pinsala. Kakaibang sapat, pagkatapos ma-stimulate ng malamig na pakiramdam na ito, mabilis na huminahon ang umaagos na dugo ni Yang Kai. Agad ding lumiwanag ang kanyang inaantok na isip. Isang malinaw na halimuyak ang namamalagi sa dulo ng kanyang ilong. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo para tingnan si Suyan na nakatayo sa tabi niya. Unti-unting kumalma ang mabangis niyang mukha. Hindi masyadong matangkad ang senior sister na ito. Siya ay kalahating ulo na mas maikli kaysa sa kanya, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niyang kayang isang uri ng katahimikan na hindi pa niya naramdaman noon. Para siyang nasa isang walang laman na bundok na nyebe. Mayroon lamang isang nakakapreskong lamig, at lahat ng ingay sa mundo ay nawala. Sa kanyang tabi, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng pagnanasa na makipagkamay sa kanya at manirahan ng hiwalay sa mga bundok. Sinong gumawa nito? Ang walang malasakit at malamig na boses ni Suyan ay tumunog. Nanginginig ang 5 tao mula sa disciplinary hall. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay ibinaba ang kanilang mga ulo at sinabi. Ginawa ito ng lahat. Sa harap ni Suyan, parang kahit ang pagsisinungaling ay kalapastanganan. Ang kanyang marangal at hindi masisira na ugali at kamahalan ay hindi sila ng ahas na magsinungaling. Bahagyang tumango si Suyan. Very good. Pagkasabi nito, ay nalalayan niya si Yang Kai at tumalikod, hakbang-hakbang na umalis sa secret room. Pagkatapos lamang mawala ang figure ni Suyan, ang 5 tao ay nagpakawala ng mabigat na buntong hininga, pakiramdam na parang nakaligtas lang sila sa isang sakuna. Ngunit bago pa man magsaya ang 5 tao, bigla silang nakaramdam ng lamig sa kanilang dibdib. Pagtingin nila sa ibaba, nakita nilang may kaunting hamog na nagyelo sa kanilang mga dibdib. Pagkatapos, ang hamog na nagyelo na ito ay mabilis na lumaki, at sa isang kisap mata, ito ay naging isang bulaklak ng yelo na kalahati ng laki ng palad. Sa tunog ng huwa, sabay na nabasag ang 5 bulaklak ng yelo. Ang 5 tao ay umungol at lumuhad sa lupa na may maputlang mukha. Naramdaman na lang nila na nawala ang kanilang Yuan Chi kasabay ng pagsabog ng mga bulaklak ng yelo. Bukod dito, ang kanilang mga katawan ay nagdusa din ng matinding pinsala. Napakalakas. Karapat-dapat na maging numero 1 tao sa 3 sekta. Ang Chi Transforming Stage Disciplinary Hall Disipolo ay mapatla. Nanginginig siya sa lamig, at puno ng takot ang mukha niya. Hindi niya nakita kung kailan siya nagawang kumilos ni Suyan, ngunit hindi niya namalayang tinamaan siya ng kanyang pag-atake. Kung hindi dahil sa kalmadong ugali ng senior sister na ito, ang sitwasyon ngayon ay hindi magiging kasing simple ng ilang pinsala lamang. Sa kanyang lakas, kung gusto niyang kitilin ang kanilang mga buhay, ito ay kasing dali ng pagkurot ng kabibe gamit ang kanyang 10 daliri. Sa labas ng sekretong silid, si Yang Kai ay pasuray-suray pasulong. Nang marinig ang paggalaw sa likod niya, lumingon siya at tumingin kay Suyan ng may pagtataka. Gumawa ka ng pagkilos laban sa kanila. Kinusat ni Suyan ang kanyang mahabang pilikmata. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Tumanggo si Yang Kai. O tama, ilabas mo rin si Li Yuntian at ang iba pa. Paano si Sassafras? Tanong ni Suyan. Hindi ko alam. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Hindi siya nakulong. Dapat ay pinabalik na siya. Ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na hawakan si Sassafras. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Suyan. Naglakad silang dalawa sa kailaliman ng forest prison. Hindi nagtagal, dumating sila sa lugar kung saan nakakulong si Li Yuntian at ang iba pa. Nang makitang magkasama sina Yang Kai at Suyan, at dahil sa sobrang intimate, laking gulat nila na halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Nakalimutan pa nilang huminga. My God! Kung kaya kung maging sobrang intimate kay Senior Sister Su, handa akong bugbugin hanggang mamatay. Si Li Yuntian at ang iba ay sobrang inggit na gusto nilang mamatay. Labas. Kinawayan ni Suyan ang kanyang kamay at sinira ang lock ng pinto ng selda. Oh! Ang grupo ng mga tao ay walang kamalay-malay na tumugon, at pagkatapos ay lumabas na tulala. Mahigit 10 pares ng mga mata ang patuloy na nakatingin kina Yang Kai at Suyan. Gaano man kalmado ang ugali ni Suyan, kapag nakatitig ng ganito, naging hindi natural ang kanyang ekspresyon. Halika, ilalabas kita.
Malamig ang magandang mukha ni Suyan habang ay nalalayan niya si Yang Kai at naglakad sa harapan. Sumunod si Li Yuntian at ang iba pa. Hindi nagtagal, lumabas ang grupo ng mga tao sa forest prison. Lumiwanag ang maliwanag na liwanag, na naging dahilan ng pagpikit ng mga mata ng lahat. Gayunpaman, sa labas ng forest prison, halos 100 mga disipulo ng disciplinary hall ang naghihintay sa pormasayon, na nakapalibot sa labasan. Ang laking paghanay. Tumisi si Yang Kai. Senior sister, natatakot ako na ito ay ginagamit upang makitungo sa iyo, tama ba? Hindi sumagot si Suyan. Bahagya niyang sinulyapan ang mga tao at patuloy na ay nalalayan si Yang Kai habang naglalakad sila pasulong. Kung saan man sila dumaan, walang nang ahas na hamarang sa kanila. Ang lahat ng mga disipulo ng disciplinary hall na hamarang sa daan ay nagkalat sa takot at nagkusa na magbukas ng landas. Marshall Peak, Kabanata 73. Tapat ang pakikitungo sa akin ni sister. Nakatitig ang mga pares na mata kina Suyan at Yang Kai na inaalalayan niya. Ang lahat ng uri ng inggit at paninibugho ay mabilis na kumalat, at isang malakas na maasim na amoy ang bumangon. Bago ngayon, hindi pa nila nakita si Suyan ng ganoon kalapit sa isang lalaki. Kahit na ang ilang natitirang core disciples ay hindi pa nakatanggap ng ganoong karangalan. Nilinang ni Suyan ang Ice Heart Secret Art, at ang kanyang puso ay nabuklod sa yelo sa loob ng maraming taon. Not to mention na makita siyang malapit sa ibang lalaki, bihira na rin siyang magsalita. Bawat disipulo ng High Heaven Pavilion, anuman ang kanilang lakas, katayuan, o katayuan, ay maaari lamang maging maingat sa kanyang harapan, baka masaktan siya. Ngunit sa sandaling ito, siya talaga ang nagkusa na suportahan ng isang binata sa ikatlong yugto ng boundary ng inisyal na elemento. Ang malajade niyang maliit na kamay ay bahagyang nakasuporta sa kanyang baywang, ang kanyang nagyayelong mukha ay bahagyang namumula, mukhang napakaakit. Ang taong karaniwang hindi maabot, sa sandaling ito ay tila mas malapit sa kanila. Gayunpaman, ang mga puso ng hindi mabilang na mga lalaking disipulo ng High Heaven Pavilion ay nasira. Pakiramdam nila ay nilapastangan ng mataas at makapangyarihang Diyosa sa kanilang mga puso. At ang taong ito na lumapastangan sa kanilang Diyosa ay nasa harapan nila, ay nalalayan ng kanilang Diyosa, inaamoy ang halimuyak ng kanilang Diyosa, dinadama ang lambot ng maliit na kamay ng kanilang Diyosa, at tinatamasa ang paggamot na hindi matatamasa ng iba. Namamatay na Chi. Kurba ang bibig ni Yang Kai sa kakaibang ngiti, ang kanyang ekspresyon ay kalmado habang sinusundan niya si Suyan pasulong, na naglalabas ng pakiramdam ng isang fox na nagsasamantala sa lakas ng tigre. Sa harap nila, isang figure ang kumislap, isang gwapong binata ang nakatayo sa harap nina Suyan at Yang Kai. Ang taong ito ay tumingin kay Suyan na may isang pares ng mga mata na puno ng lamang at tamis, ngunit nagtago rin ng bakas ng matinding selos at kalungkutan. Huminto ang mga yapak ni Suyan, at tumangala siya sa kabilang partido. Umalis ka sa daan. Gaya ng dati, isang malamig na boses ang narinig. Ang kanyang boses ay patag, walang kahit kititing na bahid ng galit, at walang nakakarinig sa kanyang emosyon. Mapait na ngumiti ang lalaki at umiling. Junior sister, huwag mong pahirapan si brother, ginagawa lang din ni brother ang kanyang tungkulin. Ang taong ito ang pangalawang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng High Heaven Pavilion, si Exi Hongchen. Umalis ka sa daan. Sinabi pa rin ni Suyan ng parehong mga salita, na parang ayaw niyang magsalita ng isa pang salita. Walang magawang sinabi ni Exi Hongchen. Junior sister, hindi pa makakaalis ang maong ito. Nilabag nila ang mga alituntunin ng sekta, bago magdesisyon ng Elder Council, walang makakaalis sa kanila dito. Mga tuntunin ng sekta. Si Yang Kai ay humakbang pasulong at ninisyon, brother, pwede ba akong magtanong, anong panuntunan ang nilabag natin? Tiningnan siya ni Exi Hongchen ng masama at ngumuso. Pag-aaway ng gang, pagpatay, paghamak para sa law enforcement hall, anuman sa mga ito ay sapat na para mapatalsik ka sa High Heaven Pavilion. Away ng gang. Nagpatuloy si Suyan. Sino ang kinakalaban mo? Dahil away ng gang iyon, dapat may mga kalaban, di ba? Bakit isa lang sa kanila ang inaresto ng law enforcement hall? Paano naman ang kabilang panig? Nanigas ang mukha ni Exi Hongchen habang hindi siya nakaimik. Ang kabilang panig ng laban ay si Wei Zuan at ang iba pa, kaya paano sila mangangahas na mahuli sila? Pagpatay. Kung gayon nasaan ang mga bangkay ng mga taong pinatay? Mapait na ngumiti si Exi Hongchen at nagmamadaling nagpaliwanag. Tinangka, sinubukang pumatay, ngunit sa kabutihang palad, napigilan sila ng ating law enforcement hall, kaya walang malaking gulo. Kapag nagsaway ang mga alagad ng sekta, sila ang may pananagutan sa sarili nilang buhay. Ayon sa sinabi mo, ang bawat pares ng mga alagad na nakikipagsapalaran sa isa't isa ay nagtatangkang pumatay. Ang iyong law enforcement hall ay napakaraming tao, kung wala kang mas mabuting gawin. Gawin mo, bakit hindi mo arestuhin ang lahat ng mga alagad ng High Heaven Pavilion? Walang pakialam ang ekspresyon ni Suyan, malamig ang tono nito. Tungkol sa paghamak sa law enforcement hall, kung talagang patas ang law enforcement hall mo, sino ang maglalakas loob na hinahamak ito? Natatakot ako na ang law enforcement hall, na sinasabing kumakatawan sa mga panuntunan ng sekta, ay matagal nang ginawang kasangkapan sa kamay ng ilang tao sa isang labanan sa kapangyarihan.
Kung sisirain mo ang sarili mong dignidad, hindi mo magagawa sisihin mo ang iba sa pagtapak sa iyo. Junior sister. Ang ngiti ni Exi Hongchen ay tuyo, ang kanyang gwapong mukha ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng kakayahan. Kailangan mo bang maging napakapurot? Tama at mali, malinaw na alam mo sa puso mo. Malungkot ang ekspresyon ni Exi Hongchen habang bamulong. Junior sister, tinatrato kita ng may katapatan, bakit mo ako pinapahirapan ng husto? Bahagyang sinabi ni Suyan. Kung ang mga salita ni brother ay narinig ni Junior sister Zhao Feizu, iniisip ko kung ano ang iisipin niya. Si Zhao Feizu, tulad ni na Exi Hongchen at Suyan, ay isang core disciple ng High Heaven Pavilion. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng babaeng ito at ni Exi Hongchen ay palaging hindi malinaw. Nanginginig ang katawan ni Exi Hongchen habang matalim na nakatitig kay Suyan, puno ng sakit at kawalan ng magawa ang mukha nito. Kaagad, ang kanyang mga mata ay lumingon at tinitigan si Yang Kai, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng sama ng loob. Kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai habang tinitigan siya pabalik ng walang takot. Ikaw ay tinatawag na Yang Kai. Pinigilan ni Exi Hongchen ang pait sa kanyang puso at nagtanong. Hindi magiging maganda ang pakiramdam ng sino mang makakakita sa babaeng nagustuhan nila ng mahigpit na sumusuporta sa ibang lalaki. Anong payo sa akin ni senior brother? Alam kong ikaw ang dahilan ng bagay na ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magkakaroon ng gulo. Kung ayaw mong iduwit si Junior Sister Su, masunurin kang bumalik sa iyong selda at iligtas ako. Problema sa paggawa ng aksyon. Mahinang sabi ni Exi Hongchen. Wala siyang paraan para hikayatin si Suyan, at hindi rin siya naglakas loob na hawakan ito, kaya nakahanap lang siya ng pagbukas mula kay Yang Kai. Tumiti si Yang Kai. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Kumunat ang noo ni Exi Hongchen at nagtanong. Si Yang Kai ay napuno na ngayon ng dugo at mukhang medyo nahihiya, ngunit nakangiti pa rin siya. Habang nakangiti, dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ng jade na kamay ni Suyan na nakapatong sa kanyang baywang, marahang tinapik ito. Ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Suyan, matamis niyang sinabi. Ayoko ring iduwit si senior sister, ngunit si senior sister ay palaging tinatrato ako ng may sinseridad. Hindi ko talaga siya kayang pabayaan, kaya hayaan ko lang siya. Gawin mo ang gusto niya. Biglang namutla ang mukha ni Exi Hongchen habang si Suyan ay nakatayo, puno ng kalituhan ang kanyang magandang mukha. Nalaglag ang panganiliyuntian at nang iba pa sa lupa nang lumabas ang kakaibang tunog ng ungol sa kanilang lalamunan, ngunit kahit anong pilit nila, hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Ang nakapaligid na daan-daang mga disipulo ng disciplinary hall ay parang biglang nahati ang kanilang mga puso, bawat isa ay natulala. Senior sister, ano ang sasabihin mo? Tila walang kamalay-malay si Yang Kai sa kritikal na sitwasyon at nagwiwisik ng isang dakot ng asin sa kumukulong mantika. Kinakabahang tumingin si Exi Hongchen kay Suyan, natatakot na bigyan siya ng sagot na ayaw niyang marinig. Biglang nanambalik si Suyan. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya naging ganoon kawalanjiya sa isang lalaki. Nakahawak talaga ang kamay nito sa palad niya at hinahaplos sa gusto niya. Ang magaspang na kamay na iyon ay dumampi sa kanyang balat, na nagdulot ng pagputok ng kirot at kaunting init. Galit na galit si Suyan. Muntik na niyang ipadala si Yang Kai sa lugar na iyon, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naunawaan niya kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai. Pinipigilan ng galit sa kanyang puso, bahagyang tumanggo si Suyan at bukas palad na umamin. Oo, habang sumasagot, nagpadala siya ng stream ng dark chi sa mga meridian ni Yang Kai. Napaungol si Yang Kai nang biglang umagos ang dalawang daloy ng dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong. Bakit ka dumudugo? Tanong ni Suyan habang naglalabas ng puting panyo at marahang pinupunasan ang dugo ni Yang Kai. Hindi mahalaga, hindi mahalaga. Nakaramdam ng lamig sa kanyang puso si Yang Kai, iniisip na bagamat ang ugali ng nakatatandang kapatid na ito ay kalmado at walang malasakit, sa totoo lang, kung lalampas ka sa kanyang hangganan, hindi siya magdadalawang isip na kumilos ng walang awa. Ikaw. Si Exi Hongchen ay malapit ng mabaliw sa selos. Kung inamin lang ni Suyan, hindi siya maniniwala, ngunit ang pagkakita sa eksenang nasa harapan niya ay naging imposible para sa kanya na pagdudahan ang nararamdaman ni Suyan. Kailan niya nakita si Suyan na tinatrato ang isang lalaki ng ganoon kahanhin? Kailan niya nakita ang kamay ni Suyan na nakahawak sa palad ng isang lalaki ng walang anumang pagtutol? Kung hindi talaga siya payag, sa lakas ni Suyan, paano nagtagumpay itong Yang Kai na ito? Junior sister, ikaw ay isang henyo, paano mo nagustuhan ang gayong basura? Sino ang tinatawag mong basura? Sabay na napalingon sina Yang Kai at Suyan, ang kanilang mga mukha ay maulap na parang gabi bago ang isang bagyo. Marshall Peak, Kabanata 74. Debate. Para bang napag-usapan na nila ito noon pa man, na parang konektado ang kanilang mga puso, sina Yang Kai at Suyan ay hindi inaasahang sumigaw ng parehong pangungusap, maging ang kanilang tono at kilos ay pareho. Nagulat si Exi Hongchen sa dagandong. Habang tinitingnan si Suyan na nasasaktan, mapait niyang sinabi. Paanong hindi siya sayang? Sa katayuan, isa lang siyang trial disciple. Sa mga tuntunin ng cultivation strength, nasa initial element boundary 3rd stage lang siya. Ang ganitong uri sayang ang tao. Junior sister, bakit mo siya gusto? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin.
Si Suyan ay halatang nasa karakter. Nais din niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mawala ang gusot ni Exi Hongchen sa loob ng maraming taon. Gumamit pa siya ng ganoong intimate words. Brother, alam mo ba ang kasabihang pag-ibig sa unang tingin? Mapaglarong tiningnan niyang kay si Exi Hongchen. Tumahimik ka, mabangis ang ekspresyon ni Exi Hongchen habang umuungal. Nakikipag-usap ako kay junior sister, paano makakaabala ang isang basurang tulad mo? Naningkit ang mga mata niyang kay habang nanunuya. Ang isang basura ay palaging magiging isang basura. Ang kalmado at kumpiyansang kilos ni Exi Hongchen ay matagal nang naiisip. Sa ilalim ng impluwensya ng selos at puot, ang kanyang gwapong mukha ay naging baluktot at pangit. Noong ako ay iyong edad, nasa chi-transforming stage na ako. Ikaw ay nasa initial element third stage lamang, habang ako ay kasalukuyang nasa tuktok ng ang separation and reunion boundary. May pagkakaiba ang dalawang malalaking kaharian at anim na maliliit na kaharian, paano mo maihahambing sa akin? Brother, maghintay at malalaman. Walang masyadong sinabi si Yang Kai. May mga bagay na hindi masabi. Sa paggawa lamang nito magkakaroon ito ng epekto. Exi Hongchen, ayokong masangkot ka dito. Umalis ka na, salamat sa disciplinary hall mo, grabe ang sugat niya. Gusto ko siyang gamutin. Malamig na sigaw ni Suyan. Ngayon, walang aalis dito. Umungo si Exi Hongchen. Nakatingin kay Suyan na may sakit, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, nag-utos siya. Disciplinary hall disciples, pakinggan mo ang utos ko. Kung may manggahas na sumugod palabas, patayin silang lahat. Kahit na ang senior sister sumo, hindi ka dapat magpakita ng awa. Malalim na pagmamahal, malalim na puot. Sa sandaling ito, perpektong binibigyang kahulugan ni Exi Hongchen ang kahulugan ng pangungusap na ito. Huwa huwa huwa. Ang daan-daan o higit pang mga alagad ng law enforcement hall ay nag-alinlangan saglit bago agad kumilos, muling pinalibutan ang grupo ni Suyan. Pinipilit mo, ang mga mata ni Suyan ay kumislap sa isang mapanganib na liwanag. Mapait nang umiti si Exi Hongchen. Junior sister, alam kong hindi ako ang kalaban mo, pero kung gusto mong makapasa, kailangan mong tapakan ang bangkay and senior brother na ito. Handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa isang matuwid na layunin, sinusubukang gamitin ang kanyang tapang at pagiging hindi makasarili para ilipat si Suyan. Galit na galit si Suyan kung kaya't ang kanyang dibdib ay lumakas at bumaba. Hindi siya natatakot sa law enforcement hall. Ang kanyang lakas ay kasing taas ng Yuan Chi Level 3, na 3 antas na mas mataas kaysa kay Exi Hongchen. Sa sandaling ginamit niya ang Ice Heart Technique, walang sino man dito ang makakapidyo sa kanya. Ngunit, sina Yang Kai at Li Yuntian ay nakatakdang magkaroon din ng mahirap na oras. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao lamang. Imposible para sa kanya na protektahan ang lahat sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Biglang umabot sa deadlock ang sitwasyon. Si Suyan ay hindi nang ahas na pangunahan ang kanyang mga tao na sumugod palabas, at ang mga tao mula sa law enforcement hall ay hindi nagkusa na umatake, hinaharangan lamang sila dito. Habang nagkakagulo ang isang grupo ng mga junior dito, ang mga elder ng High Heaven Pavilion ay nasa ibang lugar, nakikipagtalo sa isa't isa. Sa Elder Hall, naruroon lahat ang dakilang elder ng High Heaven Pavilion na si Wei Shitong, pangalawang elder Su Zuanwo, pangatlong elder He Beishui, pang-apat na elder Zhou Fei, at fifth elder Yu Zizai. Ang limang matanda ay nakaupo sa dalawang hanay. Sa isang tabi ay naroon ang dakilang elder Wei Shitong, habang nakaupo sa ibaba ang pang-apat na elder Zhou Fei at fifth elder Yu Zizai. Sa kabilang panig ay si second elder Su Zuanwo at third elder He Beishui. Ito ang kasalukuyang elder faction ng High Heaven Pavilion. Si Wei Zuan at Sassafras, na nagkaroon ng alitan noon, ay magkatabing nakaluhod sa sahig, iniulat ang mga pangyayaring nangyari ngayon. Unang nagsalita si Sassafras. Bawat salita niya ay totoo. Kung paano siya hinarang ni Wei Zuan, kung paano siya nagalit, kung paano siya napahiya sa labanan, gaano man kalaki o kaliit, wala siyang kahit kititing na emosyon habang nagsasalita. Nang matapos ang limang matanda sa pakikinig, hindi na sila umimik. Hinintay na lang nilang umulit si Wei Zuan. Pero nang galing sa bibig ni Wei Zuan, medyo iba. Sa simula, hindi ito naiiba sa sinabi ni Sassafras, ngunit pagkatapos na lumitaw si Yang Kai, si Wei Zuan ginawa ang lahat para suruan si Yang Kai. Ang kanyang dila ay umaagos tulad ng isang bulaklak ng lotus, at sa uhog at luha, sinabi niya na si Yang Kai ay lumayo na. Gumamit pa siya ng isang lihim na artifact para masira ang kanyang embroidered cloud chainmail at sinubukan siyang patayin sa lugar. Ang pait sa kanyang tono ay nagpalungkot sa mga nakarinig at napaiyak ang mga nakikinig. Kasabay ng kanyang pinasobra na body language, ang eksena sa oras na iyon ay pinalaki ng 100 beses sa harap ng mga mata ng lahat. Kalokohan. Galit na galit si Sassafras at hindi niya maiwasang magmura. Ito ay ang katotohanan. Sinamantala ni Wei Zuan ang katotohanan na si Sassafras ay nawalan ng malay at hindi niya nakita ang sitwasyon noong mga oras na iyon, kaya nagpumilit siya. Kalokohang katotohanan. Isa ka lang basura na nanggugulo sa wala. Wala kang ang draft para sa pagsisinungaling. Tumahimik kayong lahat. Malakas na hinampes ng unang elder ang upuan. Pinagalitan ni Sassafras ang kanyang manugang sa kanyang harapan. Paanong hindi magagalit ang unang elder? Pero kahit galit siya, hindi magandang turuan niya ng leksyon ng mga nakababatang henerasyon.
Malamig na bamantong hininga ang pangalawang elder. Sinabi ng unang elder. Ang bagay ay naitanong na, ano sa palagay ninyong lahat? Bagamat tinanong niya ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pangalawang elder, si Su Zuanwo. Natural, gusto niyang humingi ng kanyang opinyon. Sinabi ni Su Zuanwo, ano ang ibig mong sabihin sa iniisip namin? Hindi ba halata ang bagay na ito? Bakit hindi na lang natin hayaan ang nakababatang henerasyon na harapin ang sparring sa pagitan nila? Bakit abalahin ang Council of Elders? Tumiti ang unang elder. Ang ikaapat na elder, si Zhou Fei, na palaging sumusunod sa pangunguna ng unang elder, ay nagsabi. Ikalawang kapatid, mali ang sinabi mo. Sa simula, ang bagay na ito ay talagang isang kompetisyon sa pagitan ng nakababatang henerasyon. Ngunit pagkatapos na simulan ni Yang Kai ang usapin, nagbago ang kalikasan ng bagay. Paano ito nagbago? Sa paningin ng lahat, hayagang hinamon niya si Wei Zuan. Hindi niya nilabag ang mga patakaran ng sekta. Hindi sapat ang lakas ni Wei Zuan at natalo siya. Sino ang masisisi niya? Si Su Zuanwo ay galit na pinapahiya ang kanyang apo. Natural na hindi magalang ang tono niya. Sinabi ng ikaapat na elder. Kung talagang hinamon niya si Wei Zuan at matalo siya, mauunawaan ito. Ngunit ang katotohanan ay sa panahon ng labanan, naglabas siya ng sandata at ginamit ito para basagin ang embroidered cloud chainmail ni Wei Zuan. Ang mga patakaran ng sekta sabihin na kapag lumaban ang mga disipulo, hindi sila maaaring gumamit ng mga armas. Malinaw na nilabag ni Yang Kai ang panuntunang ito at dapat parusahan. Malamig na tumawa si Su Zuanwo. Pang-apat na elder, hindi ganito ang itinakda ng mga alituntunin ng sekta, di ba? Ang leader ng sekta ay hindi lumalabas sa loob ng maraming taon. Hindi kaya may napakapangahas na baguhin ang mga patakaran ng sekta. Ang mga salitang ito ay may nakatagong kahulugan. Ang pangkat ng unang elder ay hindi maiwasang mapakilos. Sinabi ni Wei Shitong. O, kung gayon ang pangalawang junior brother, sabihin sa amin, ano ang mga patakaran ng sekta? Malamig na tumawa si Su Zuanwo. Ang mga tuntunin ng sekta ay nagsasabi na kapag ang mga disipulo ay lumaban, hindi sila maaaring gumamit ng mga sandata. Hindi rin sila maaaring gumamit ng mga table tasks o mga lihim na kayamanan upang palakasin ang kanilang sarili. Ang magkabilang panig ay maaari lamang gumamit ng kanilang sariling martial arts at kanilang sariling mga kamao at paa. Una senior brother, itong rule na ito, wala naman akong sinabing mali diba? Malamig ang mukha ng unang elder habang tumango. Wala kang sinabing mali. Martial Peak, Kabanata 75. Dream Treasurer Driving. Tama iyan. Tumisi si Su Zuanwo. Bakit nakasuot ng defensive artifact si Wei Zuan noong nakikipag-sparring siya kay Sassafras? Hindi ba ito lumalabag sa mga patakaran ng sekta? Paano natin ito haharapin? Hindi niya sinabi kung paano haharapin si Yang Kai, ngunit itinalimunan niya si Wei Zuan. Dahil dito, blanko ang ekspresyon ng unang elder, hindi alam kung paano sisagot. Kung talagang ginamit ni Wei Zuan ang sarili niyang kakayahan para talunin si Sassafras, masisisi lang ni Sassafras ang kanyang sarili dahil hindi siya sapat na sanay. Ngayong gumagamit si Wei Zuan ng defensive artifact para ipahiya ang apo ko, brother, sa tingin mo ba ako ay gawa sa putik? Galit na sigaw ni Su Zuanwo at hinampas ang armrest ng kanyang upuan sa mga piraso. Wala nang ibang pagpipilian si Wei Shitong kundi ang ibaba ang kanyang kinatatayuan at sabihin. Ikalawang junior brother, mangyaring huminahon. Ang defensive artifact ni Wei Zuan ay talagang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit nais ko lamang siyang bigyan ng kaunting proteksyon. Sino ang magkakaroon na isip na ang batang ito ay magiging napakasama at gagamit ng defensive artifact para makipagsapalaran sa iba? Kasalanan ito ni Wei Zuan. Pagkasabi nito, galit siyang sumigaw. Wei Zuan, bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa junior brother mo? Si Wei Zuan ay masunurin at agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Sassafras. Junior brother, sa pagkakataong ito si senior brother Wei ang may kasalanan. Si senior brother ay hihingi ng tawad sa iyo. Junior brother, mangyaring maging mapagbigay. Sana hindi ka mag-isip. Napalingon si Sassafras at hindi siya pinansin. Ngunit ano ang magagawa ni Su Xuanwu ngayong umabot na sa ganito? Mali si Wei Zuan, ngunit mas malala pa ang pagkakamali ni Yang Kai. Gamit ang isang banal na sandata, muntik na niyang mapatay si Wei Zuan. Kung hindi dahil sa intervention ng mga disipulo ng disciplinary hall, si Wei Zuan na sana ay nawala ang kanyang buhay. Ang bagay na ito ay may masamang impluensya at si Yang Kai ay dapat maparusahan ng malubha bilang babala sa iba. Ang pang-apat na elder Zhou Fei at fifth elder Yu Zizai ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Tumisi ang pangalawang elder. Bakit kaya nilabag ni Wei Zuan ang mga patakaran ng sekta at dapat humingi ng tawad, ngunit si Yang Kai ay dapat maparusahan ng husto? Hindi kaya dahil apo ni brother si Wei Zuan, maaari siyang magtamasa ng ilang espesyal na pribilehiyo. Kung ganoon nga, kung gayon anong prestihiyo mayroon ang Sky Tower Elders sa harap ng mga disipulo? Seryosong sinabi ni Wei Shitong. Mali ang mga salita ng pangalawang junior brother. Ang mga pagkakamali ni Yang Kai at ang mga pagkakamali ni Wei Zuan ay hindi maihahambing. Nagsuot lamang si Wei Zuan ng isang defensive artifact para protektahan ang kanyang sarili, hindi para makapinsala sa iba. Sa kabilang banda, ang artifact ni Yang Kai ay ginamit para pumatay ng mga tao.
Alin ang mas mahalaga, ang pangalawang junior brother ay dapat na malinaw na makilala. Nagtanong ni Su Zuanwo, "Brother, sinong nakakita kay Yang Kai?" "Brother, kung talagang may armas siya, bakit hindi ito nakita ng law enforcement hall?" Fourth Elder, nasa ilalim ba ng iyong command report ang law enforcement hall tungkol dito? Ang disciplinary hall ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Fourth Elder, Zhou Fei. Nang marinig ito, umiling siya at sinabing, "Kahit hindi, napakaraming tao ang naroroon sa oras na iyon." Nakita nilang lahat sa kanilang mga mata na si Yang Kai ay may hawak na kutsilyong pulanggo. Kung ito ay dahil sa lakas ng sandata na iyon, hindi sana nawasak ang embroidered cloud chainmail ni Wei Zuan. Tumuso si Su Zuanwo. Ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay umikot, at isang mahabang manipis na espada ang biglang lumabas mula sa kanyang mga daliri. Ang mahabang espadang ito ay nabuo ng Yuan Chi. Commandant ito. Malinaw, ito ay napakalakas. Kung ganun, ibig sabihin may hawak din akong armas. Malamig na tiningnan ni Su Zuanwo ang tatlong tao sa harapan niya. Ito ay gamit lamang ng Yuan Chi. Paano ito maituturing na sandata? Unti-unting umiling ang Fifth Elder Yu Zizai. Second brother, sinasabi mo bang si Yang Kai, na nasa initial element level 3 lang, ay maaaring gumamit ng Yuan Chi sa ganoong antas? Nakangiting tumingin kay Su Zuanwo ang ikaapat na Elder Zhou Fei. Ito ay isang biro. Magagamit lamang ng isang cultivator ang Yuan Chi kapag ang kanyang lakas ay umabot sa antas ng Yuan Chi. Kapag ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay nag-transform sa Yuan Chi, maaari niyang i-condense ng naturang substance. Para naman kay Yang Kai, isa lamang siyang walang kwentang initial element third stage cultivator. Parang langit at lupa ang pagitan niya at ng true element boundary, paano siya magkakaroon ng ganoong kakayahan? Hindi ko naman sinabi na kaya niyang kontrolin si Yuan Chi sa ganoong sukat. Pero mga brother, nakalimutan mo na ba ang martial arts? Tumuso si Su Zuanwo. Imposible. Kahit na gumamit siya ng ilang espesyal na martial arts, ang isang nagsasaka lang na initial element level 3 ay hindi makakalusot sa depensa ng embroidered cloud chainmail. Paulit-ulit na umiling si Wei Shitong. Walang imposible sa mundong ito. Masasabi ko lang na matagal nang nasa Sky Tower si Brothers at nahuhumaling sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Masyadong matigas ang iyong pag-iisip at hindi makasabay panahon. Ang mga salitang ito ay medyo hindi magandang pakinggan. Biglang nanlamig ang mukha ni Wei Shitong. Ikalawang junior brother, kailangan mo bang protektahan ang Yang Kai na iyon? Paano kung gagawin ko? Biglang tumayo si Su Zuanwo. Ang bagay na ito, sa madaling salita, ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Bakit kailangan mong ipagmalaki ito? Sige, sasagutin ko ang iyong hindi makatwirang mga kahilingan. Maaari mong parusahan pareho sina Yang Kai at Wei Zuang. Sila parehong nilabag ang mga alituntunin ng Sky Tower. Huwag mong pabayaan ang alinman sa kanila. Tapos na ang usaping ito. Hindi. Tahimik na tumanggi si Wei Shitong. Kahit na gaya ng sinabi mo, na gumamit si Yang Kai ng martial arts para masira ang depensa ng embroidered cloud chainmail, ang taong ito ay bata pa at ang kanyang mga pamamaraan ay madyugo at malupit. Sa hinaharap, kapag ang kanyang paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas, tiyak na mahuhulog siya sa masamang landas. Hindi matitiis ng ating Sky Tower ang ganoong tao. Nasa initial element level pa lang siya. Paano mo malalaman na mahuhulog siya sa masamang landas sa hinaharap? Kuya, may kakayahan ka bang hulaan ang hinaharap? Second brother. Magsasalita na sana ang ikaapat na Elder Zhou Fei, ngunit naputol ito ng galit na sigaw ni Su Zuanwo. Itinuro ni Su Zuanwo ang kanyang ilong at pinagalitan. Fourth Elder, bago nag-iisa ang pinuno, hinirang kanya na mamahala sa Law Enforcement Hall. Nitong mga nakaraang taon, nakita mo ba kung ano ang ginawa ng Law Enforcement Hall? Nasaan ang katarungan? Kung ang Law Enforcement Hall ay pinipigilan lamang ang mga dissidents at tinutulungan ang mga tao na lumaban para sa kapangyarihan, ano pa ang silbi ng pagpapanatili nito? Bukas, magsusumbong ako sa head at ipaalis sa kanya ang Law Enforcement Hall. Gago, ano ito? Pinagalitan ng ikaapat na elder, ngunit hindi niya mapabulaanan, kaya napuno ng hinaing ang kanyang puso. Second junior brother, paano kung ipilit kong paalisin si Yang Kai sa Sky Tower? Malamig na tanong ni Wei Shitong. Ang lakas ng loob mo. Hindi umatras si Su Zuanwo. Mabuti, pagkatapos ay susundin natin ang mga alituntunin na itinakda ng pinuno at bumoto sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kamay. Kapag pumasa na ang Elder Council, sa tingin ko ay hindi magkakaroon ng anumang pagtutol ang second junior brother, tama ba? Haha, pagpapakita ng mga kamay. Tumawa si Su Zuanwo. Brother, sa tingin mo ba, ako, si Su Zuanwo, ay tanga? Isang pagpapakita ng mga kamay, kailangan pa bang bumoto? Hindi ito gagawin, hindi iyon gagawin, ano ang gusto mo? Hindi mo man lang ba inilalagay sa mga mata mo ang mga alituntuning itinakda ng head? Nagalit din si Wei Shitong. Ang Elder Hall ay napuno ng usok, at mukhang malapit ng sumiklab ang away. Huminahon, halika uminom ng isang tasa ng tubig, uminom ng isang tasa ng tubig, huminahon ang lahat. Ang third elder, na hindi pa nagsasalita hanggang ngayon, ay sinubukan silang hikayatin. Ang ikatlong elder ay may mahinahong ugali, at bagamat nakatayo siya sa panig ng pangalawang elder, sa pangkalahatan ay hindi siya nakikilahok sa anumang mga laban.
Bukod dito, ang kanyang pangalan ay pareho sa kanyang pagsambat ng kasabayan. He Choi Shui, uminom ng isang tasa ng tubig. Sa tuwing may anumang alitan sa pagitan ng mga elder, susubukan niyang hikayatin sila, ngunit napakaliit ng mga resulta. Hindi tayo iinom. Ang dakilang elder at pangalawang elder ay sabay na umungal, nanlilisik ang isa't isa, ni hindi gustong tanggapin ng isa't isa. Ang ikatlong elder ay walang magawa at nakakainom lamang mag-isa. Habang nagtatalo ang mga elder, biglang dumating ang boses ng isang tao mula sa labas ng pinto. May importanteng iuulat ang disipulong ito sa ilang elder. Sumimangot ang ikaapat na elder at mabilis na sinabi. Pumasok ka, kapag may tinatalakay ang elder council, ang mga ordinaryong disipulo ay hindi nang ahas na abalahin sila. Para sa isang taong pumasok sa oras na ito, nangangahulugan ito na may malaking nangyari sa sect. Alam ng ilang elder ang sitwasyon, kaya natural na tumigil sila sa pagtatalo. Nang pumasok ang disipulo, ang pang-apat na elder na si Joe Fei ay nagtanong. Ano ang nangyari? Sa pag-uulat sa mga elder, may pumasok sa Law Enforcement House Forest Prison at iniligtas ang mga manggugulo na sina Yang Kai at Li Yuntian. Sa ngayon, kinakaharap nila si Brother X si Hong Chen sa pasukan ng bilangguan. Ano? Ang ikaapat na elder ay tumayo sa lugar, at ang iba pang mga elder ay mas nagulat. Sino ang napakatapang, nang ahas na pumasok sa forest prison para iligtas ang mga tao? Ang disipulo ng High Heaven Pavilion ay hindi nang ahas na sumagot, itinaas lamang ang kanyang mga mata upang tingnan si Su Zuanwo. Bumilis ang tibok ng puso ni Su Zuanwo, mahinang nagkaroon ng masamang premonition. Tinanggap ng dakilang elder ang lahat ng ito at humigit kumulang ay may hula, kaya mahinahon niyang inutusan. Magsalita ka, ito ay si Su Yan, Senior Sister Su. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ngiti sa mukha ng Great Elder ay biglang naging makabuluhan, at maging ang ikaapat at ikalimang elder ay binigyan ng kakaibang tingin si Su Zuanwu, habang ang ikatlong elder ay patuloy na umiinom ng kanyang tubig. Nagbago ang ekspresyon ni Su Zuanwu, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit habang sumisigaw. Nakikita mo ba ng malinaw? Si Su Yan ba talaga ang taong pumasok sa forest prison? Ang disipulo ng disciplinary hall ay nanginginig sa takot at mabilis na sinabi. Nakita ito ng disipulo. Narinig ko ang pangalan ni Senior Sister Su Yan, kung hindi naniniwala sa akin ang second elder, maaari kang pumunta at makita mo mismo. Hindi na kailangan. Ikanaway ni Su Zuanwu ang kanyang kamay at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, talagang nakaramdam siya ng malamig na nagmumula sa forest prison, isang lamig na hindi mararamdaman ng ibang tao sa High Heaven Pavilion maliban kay Su Yan. Hindi talaga alam ng batang babaeng ito kung ano ang mahalaga, masyado siyang matapang. Second junior brother, ano ang tingin mo sa bagay na ito? Nakangiti ang Great Elder habang humihigop ng kanyang tsaa, naghihintay kay Su Zuanwu na bawiin ang kanyang divine sense bago mahinahong itanong ang tanong na ito. Sa sandaling ito, tiwala ang dakilang elder. Kung ang dalawang panig ay hindi gustong umatras ngayon, pagkatapos ay nagkaroon na ngayon ng isang pambihirang tagumpay. Anong uri ng lugar ang forest prison? Isa itong mahalagang lugar kung saan ikinulong ng High Heaven Pavilion ang mga disipulong nakagawa ng krimen. Maliman si Yang Kai o hindi, hanggat nakakulong siya, kailangan niyang manatili roon bago maayos ang usapin. Ngunit ngayon, sumugod si Su Yan at hinayla siya palabas. Nagpakita siya ng ilang sandali ng katapangan, ngunit nilabag niya ang mga patakaran ng High Heaven Pavilion, ito ay isang malaking pagkakamali. Kung ang bagay na ito ay hindi mahawakan ng maayos, kahit si Su Yan ay mapaparusahan. Alam ni Wei Shitong na tiyak na hindi hahayaan ni Su Zuanwu na madamay si Su Yan, kaya kailangan niyang pumayag. Natural, ang kailangan niyang bitawan ay ang disipulong nagngangalang Yang Kai. Eto na, wala ni isa sa limang matatanda ang nakakaalam kung sino si Yang Kai. Ang pangunahing dahilan kung bakit sila nagkagulo tungkol sa kanya ay dahil gusto nilang sakupin ang kontrol ng High Heaven Pavilion. Ngunit ngayon, naramdaman ng dakilang elder na kaya niyang manalo. Matapos kumalat ang bagay na ito, ang mga disipulo sa ibaba ay natural na mag-iisip na ang pangkat ng dakilang elder ay maaaring maka-impluwensya sa mga desisyon at paggalaw ng High Heaven Pavilion, sa gayon ay makamit ang kanilang layunin. Namumula ang mukha ni Su Zuanwu habang nagpupumiglas siya ng mahabang panahon bago galit na sinabi. Kung ano ang gustong gawin ng panganay na kapatid, gagawin natin ang gusto niya. Si Su Yan ay naging hadlang, kaya paano magpapatuloy si Su Zuanwu na makipaglaro sa kanila? Upang maprotektahan si Su Yan mula sa pagpaparusa, maaari lamang isakripisyo ni Yang Kai ang kanyang sarili. Kung saan may buhay, may pag-asa. Palaging may pagkakataon na makipagbalikan sa kanya sa hinaharap. Matandang aswang. Nang marinig ito ni Sassafras, agad niyang tinitigan si Su Zuanwu nang hindi makapaniwala. Anong tinawag mo sa akin? Malapit nang mabaliw si Su Zuanwu sa galit sa magkapatid na ito. Lolo, hindi mo ito magagawa. Mabilis na binago ni Sassafras ang kanyang mga salita. Wala kang karapatang magsalita sa bagay na ito. Matiim siyang tinitigan ni Su Zuanwu. Si Brother Yang ang nagligtas sa buhay ko, hindi mo siya basta-basta mapapansin. Kung hindi mo gagawin, ikaw ay walang utang na loob. Tumahimik ka, namula ang mukha ni Su Zuanwu. Bagamat ayaw niya sa kanyang puso, isa na siyang isda sa chopping block, kaya ano ang magagawa niya?
Upang pigilan si Sassafras na magpatuloy, ipinadala ni Su Zuanwu ang isang daliri, na naging sanhi ng pag-freeze ni Sassafras na parang estatwa, hindi makapagsalita o makagalaw, tanging nanonood at nakikinig lamang. Haharapin kita pagbalik namin. Tumuso si Su Zuanwu. Haha. Ang dakilang elder ay ngumiti ng may kasiyahan. Dahil ang second junior brother ay walang pagtutol, kung gayon ang bagay na ito ay napagpasyan. Pagkasabi nito, tumingin siya sa mga disipulo sa ibaba at sabi. Ipasa ang utos, paulit-ulit na nilabag ni trial disciple yang kayang mga alituntunin ng sect, madyugo at malupit ang kanyang mga pamamaraan, kaya huhulihin siya ng disciplinary hall at ibabalik siya sa forest prison. Pagkatapos ng talakayan ng mga elder, haharapin natin siya. Tungkol naman kay Suyan. Dahil bata pa siya at ignorante, at ito ang una niyang pagkakasala, hindi namin ituloy ang bagay na ito. Mga junior brothers, ano sa palagay ninyo? Paano magkakaroon ng anumang pagtutol ang ibang mga elder? Pumunta ka, ikinumpas ng dakilang elder ang kanyang kamay at isang token ang lumipad palabas, na damapo sa kamay ng disipulo. Ang utos ng matanda, ang pagkakita sa token ay kapareho ng pagkakita sa tao. Gamit ang token na ito, hindi nang ahas si Suyan na kumilos ng padalos-dalos. Oo, natanggap ng disipulo ng disciplinary hall ang utos at mabilis na umalis. Ilang saglit pa, isang maikling sigaw ang biglang nagmula sa pinto, na sinundan ng tunog ng isang katawan na bumagsak sa lupa. Nagbago ang mga ekspresyon ng mga elder, at nang sila ay tatayo na para mag-imbestiga, isang boses ang nagmula sa labas. Mga nakatatanda, talagang kahanga-hanga kayo. Tumunog ang boses, at dahan-dahang pumasok ang isang maputi ang buhok. Nasa kamay niya ang disipulo ng disciplinary hall na kalalabas lang, ngunit ngayon ay nawalan na siya ng malay. Maging ang elder token ay inagaw ng matandang ito. Lumakad ang matanda sa harap ng nakaluhod na sina Wei Zuan at Sassafras, at casual na sinipa si Wei Zuan sa gilid. Terena, umalis ka na, huwag kang hamarang sa daan. Lumipad palabas si Wei Zuan, sumisigaw ng malungkot. Sa elder hall, ang mga ekspresyon ng limang elder ay marangal. Pinanangkitan ni Wei Shitong ang bagong dating treasurer Meng. Ang bagong dating ay si Meng Wuya ng contribution hall. Sa pagsasalita tungkol sa taong ito, ang limang matatanda ay nalilito. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, bigla siyang pumunta sa High Heaven Pavilion. Hindi nila alam kung anong relasyon niya sa sect master, ngunit siya ay tumira sa pavilion at pinangasiwaan ang contribution hall. Ang mga elder ay maraming beses nang nagtanong sa sect master tungkol sa taong ito, ngunit sa tuwing ang sect master ay hindi nagbibigay sa kanila ng anumang mga detalye, iniiwan silang nagkakamot ng kanilang mga ulo. Gayunpaman, alam ng limang elder na ang taong ito ay isang dalubhasa. Bukod dito, tiyak na hindi siya mababa sa kanila. Buti na lang at walang pakay ang taong ito at sa contribution hall lang siya ginugol kaya hindi siya pinansin ng mga elder. Ngunit hindi niya inaasahan na pupunta siya sa elder hall nang hindi inanyayahan ngayon. Bahagyang naramdaman ni Wei Shitong na kapag kaharap itong treasurer Meng, ang pressure ay mas malaki kaysa kapag kaharap ang sect master. Dahil dito, hindi nang ahas si Wei Shitong na maliitin si treasurer Meng. Tumiti si Wei Shitong at sinabi, hindi ko alam kung bakit pumunta si treasurer Meng sa aking elder hall. Anong negosyo ang mayroon ka? Hindi sumagot si Meng Wuya at ngumiti lang kay Su Zuanwu. Hindi maintindihan ni Su Zuanwu kung bakit siya tinatitigan. Napaisip siya, walang bulaklak sa mukha ko, bakit ka nakatingin sa akin? Sa tingin mo ba tama ang desisyon mo? Biglang tanong ni Meng Wuya. Ano? Nagulat si Su Zuanwu.